Kung ako bulok, lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok? Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng MDTV channel. I-share lang niya ang post ng MD News Network. Lumalabas ito parang pahayag ni Mayor Magalong. Wala naman siyang pinangalan ng politiko, senador, kaya lang bahala na kayo kung sino ang pinapatutsadahan niya dito. Basahin ko ha. I don't know how sure na ito ay statement ni Mayor Magalong. Nakapost lang ito at nakalagay ang kanyang picture dyan. Yan, nagsasalita si Mayor Magalong. Okay, sino ba yung politiko na pinapatutsadahan niya? Kahit gaano pa kahaba ang video presentation mo, hindi uubra yan sa taong bayan dahil alam nila ang totoong dahilan kung bakit ka lilipat. Nag-aaksaya ka lang ng effort. Merong isang politiko na nagbigay ng video presentation niya kahapon. Mga ilang minutes yon, 2 to 3 minutes. Nagpapaliwanag mag-a-attend daw ng special session. Hindi ko babanggitin ang pangalan ng politiko dahil hindi naman binanggit ni Mayor Magalong. Hirap kasi sa atin. Ang tingin natin sa sarili natin, tayo lang ang matalino. Tapos yung taong bayan, puro bobo. Yan ang tingin natin, kahit gamitin mo pa ang Diyos sa talumpati mo, hindi niyan mabubura ang isip ng taong bayan. Sa katotohanan, takot kang magkakaso kasi alam mo sa sarili mong guilty ka. Sadyang ang katotohanan ay mahirap makipaglaban kapag alam mo sa sarili mong meron kang bulok na sisingaw. Ang taong walang kasalanan at hindi guilty, kahit tadtarin mo ng kaso yan, at kahit anong gawin mo dyan, lalaban yan para sa katotohanan. Hindi yan tatahimik. Pero kung alam mong guilty ka naman, talaga isa lang ang solusyon. Pumanig ka na sa kasamaan. Yung mga miyembro nyo sa simbahan nyo, hindi bobo ang mga iyan. Nakikinig sila sa mga speech nyo sa loob ng simbahan nyo, pero alam nila ang totoo. Yung ginawa mo at ni Cheese na paglipat ay isang malaking patunay na totoo na nagnakaw nga kayo. Hindi na kailangan pang hintayin ng taong bayan ang resulta ng korte para isipin nila na guilty nga kayo. Sa puntong ito, lumalabas na sa mga binibintangan, sa mga pinagbibintangan, tanging si Bong Revilla at Jinggoy mukhang hindi guilty sila this time. Kasi sa kabila ng alok sa kanila, nanindigan silang harapin ang kulungan kesa lumipat sa kasamaan. Sa huli, yung video mong pagkahaba-haba, hindi yan sapat para utuin at palitan ang isip ng taong bayan dahil alam nila ang totoong dahilan. Sayang ka, ang linis mo pa naman ding tignan. Isa ka din pala sa kanila. Yan. Again, binasa ko lang ang naka-post dito. Hindi ko sinerch ko kung totoo ba ito, walang ano. So, bahala na kayo na humusga kung paki-comment kung totoo bang
binanggit ito ni Mayor Magalong. Hindi niya pinangalanan yung politiko. Kailang kayo na, tayo na, taong bayan ang humusga sino itong politikong itong pinapatutsadahan niya na lilipat na sa kabila. Mabuti pa si Jinggoy, mabuti pa si Senator Revilla. Bahalang makulong sila basta manindigan sila sa tama. Nakaka... Ako, may idea ko kung sino itong senador na pinapasaringan ni Mayor Magalong. Kailang, dahil hindi niya binanggit, hindi ko na rin babanggitin. Kailang, alam nyo na ito. Alam na rin ng karamihan. Yung basta yung naglabas ng video, nagpapaliwanag kahapon, ginagamit pa niya ang salita ng Diyos para sundin daw ang kalooban ng Diyos. Kaya nakakalungkot dahil isa ako sa mga tao na naniniwala sa kanya noon na siya ay malinis, siya ay hindi sangkot sa anumang katiwalian sa flood control. Kasi nga, malinis siya talagang tingnan. Ay, nako. Do not judge a book by its cover. Totoo talaga, no? Excuse me. Nakakalungkot. Although, mayroon akong kaibigan, nag-text lang sa akin, sure na ba na lilipat siya? Kasi, sinabi man lang niyang mag-attend ng special session, kailang wala mang sinabing lilipat. Ang sagot ko, sana nga sir, hindi siya lilipat. Sige. Kailang, ito lang ang aking assessment. I hope I am wrong. Kung hindi siya lilipat, hindi sila magpapatawag ng special session. Kasi what's the use of mag-special session na wala namang quorum, wala namang majority sa mga senador. Kasi ang main purpose sa nakikita ko ng special session ay para bubutuhan na nila officially elected na si Gatchalian as Senate President. So kailangan nila ng 13. So itong senador na ito na lilipat kampo ay yun na yun. Yun na yun ang pinapatutsadahan ni Mayor Magalong. Sundin ang konsensya o hahatulan ng kasaysayan, retired General kay Joel Villanueva. Nagbigay ng reaksyon si retired Major General Romeo Pukis sa payo ni SIBAC Party List Representative Eddie Villanueva sa kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Sa gitna ng mga usap-usapang maaari itong lumipat ng suporta mula sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano patungo sa block ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa kanyang social media post, sinabi ni General Pukis na dapat pakinggan ni Joel Villanueva ang payo ng kanyang ama at pairalin ang kanyang konsensya sa pagdidesisyon. So ito ang pahayag ni General Pukis as the son of a highly respected church leader and a deeply religious man himself. Senator Villanueva must heed his father's counsel and follow his conscience in making history, or he will be judged harshly by history. Tagalog natin. Bilang anak ng isang lubos na iginagalang na leader ng simbahan at isang taong may malalim ding pananampalataya, dapat sundin ni Senador Villanueva ang payo ng kanyang ama at ang kanyang desisyon at ang iyang konsensya sa pagdidesisyon. Kung hindi, ay maaari siyang husgahan ng mabigat ng kasaysayan. Nauna rito, pinayuhan ni Eddie Villanueva ang kanyang anak na sundin ang konsensya
At huwag ibatay ang kanyang maging pasya sa impluensya ng mga kaibigang politiko habang nagpapatuloy ang sigalot at pagkahati-hati sa Senado. Dumarami ang mga pahayag habang patuloy ang mga espekulasyon tungkol sa magiging panig ni Villanueva sa gitna ng tunggalian ng liderato ng mataas na kapulungan. Okay, so JIL, Jesus is Lord, isa sa mga pinakamalaking denominasyon ng Christian born again ba o evangelical sa Pilipinas. Worldwide na po ang JIL. Kasi naranasan ko noong 2005 to 2006, nag-aral ako. Pinadala ko ng Philippine government sa National Defense University sa Washington, D.C., USA. So, Sunday, magsimba ako. Noong una, doon ako, simbahan ng mga Amerikano. Kailang naghanap ako ng Filipino church. Wow! May nahanap akong Jesus is Lord. Ito, yung grupo ni Brother Eddie Villanueva. Kaya, doon, nagsimba ako. Also, noong mga 1980s, naka-join ako sa Mindanao, naka-join ako, nakapag-fellowship ako sa Jesus is Lord Church. Di sa Mindanao. And maganda ang preaching nila. Biblical ang teaching nila at maganda. So, ito ngayon. Nasa bingit ng importanteng desisyon si Senator Villanueva. Malalaman natin mamaya, bukas. I don't know kung kailan yung special session na tinatawag. At kung malalaman, pag sumama na siya sa grupo ni Gatchalian, nako, wala na. Impas, kung sa Binisaya pa. Tapos na ang boxing. Kasi, once na sumama siya sa Gatchalian Black, legal na ang pagiging Senate President ni Senator Gatchalian. Tinanong ako ng isa kong kaibigan. By the way, shout out sa aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Tinanong nila ako, pag sumama na sa kampo ng Gatchalian si Villanueva, legal pa ba? Excuse me, legal pa ba ang BRC hearing na gaganapin o sasagawa ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta na naka-schedule bukas? Ang sagot ko, hindi na legal. Kasi constitutional na, naayon na sa batas. Pag may 13 na ang grupo ng Gatchalian Black, siya na ang Senate President. So si Senator Cayetano, wala na. Yang mga blue ribbon ni Senator Pia at Senator Marcoleta, wala na. So, kung ano man ang desisyon, bahala ng taong bayan maghusga. Kung magiging ala Jinggoy siya, si Jinggoy, sinunod niya ang kanyang konsensya, bahala ng makulong. If this is the price I have to pay for my principle, so be it. Ikulong nyo ako. Kaya ngayon, marami sa taong bayan ngayon ang bumibilib kay Senator Jinggoy. Isa na ako. Pinagdarasal ko siya na malampasan niya ang pagsubok nito, but balang araw, kung ano yung itinanim niya ngayon na prinsipyo, aanihin niya sa susunod. So ako, sinasabi ko, naniniwala ako kay Senator Villanueva kasi nga, believe ako sa Jesus is Lord. Naniniwala ako na hindi siya sangkot sa flood control scandal. Kasi nga, yung CBAC nila is Citizens Battle Against Corruption. Anti-corruption ang kanilang party list. Naniniwala ko, hindi sila na-involved sa
korupsyon sa flood control. Kaya lang, nandyan, kaliwat kanan ang pananakot kaso. So, dyan na ang prinsipyo. Konsensya o kaligtasan. Good luck po. Sana piliin ni Senator Villanueva ang tama. Pag hindi, pasensya na. Huhusgahan siya talaga ng kasaysayan ng mga galit na taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.